Maligayang araw sa inyong lahat. Ikinagagalak po namin kayong muling makasama sa isang panibagong season ng ating programang Sharing the Vision. Ating matutuklasan ang pakikipag-ugnayan ng Panginoon sa mga tao upang ipalaganap ang kanyang mensahe ng pagmamahal at kaligtasan. Ako po si Alexa Tahud at makakasama po natin ngayon si Pastor Brian Tolentino, ang Assistant Director ng Ellen White Estate Branch in the Philippines. Maligayang araw, Pastor. Maligayang araw din, Alexa, at napakaganda dahil ito po ang panibagong season natin ng ating pong Sharing the Vision. Ang pamagat po ng season natin na ito ay napakaganda. Ang sabi po dito, The Gift of Prophecy. Hango po ito sa isang libro ng White Estate na pag-aaralan natin chapter by chapter, Alexa. Very exciting kasi makikita natin kung ano yung purpose ng mga prophets. Yes, Pastor. Sa pinakauna nating episode, babalik tayo sa Old Testament. Yes. Pastor, bakit po ba natin kailangan bigyan ng importance ang Old Testament prophets sa ating panahon ngayon? Kailangan nating maintindihan from the very start, ano ba talagang purpose? Bakit may prophets? The Lord wants to connect Himself. Parang yung transcendent God, yung napakalayong Diyos, ay gustong kumonekta sa atin para malaman ng tao na hindi siya naliligaw, hindi siya nag-iisa, kundi may panukala ang Panginoon sa kanya. From the very start pa, kasi bumagsak nga yung tao. Nagkaroon ng fall ang tao. Kaya magmula nung nagkasala ang mga tao, na-disconnect na sila sa ating Panginoon Kristo. Kaya kung titignan natin, doon pa lamang sa pagbagsak sa Genesis chapter 3, nung kumain ang babae, naalala mo? Ang sabi ng Panginoon huwag kayong kakain sa araw na kayo kumain, kayo walang pagsalang mamamatay. Pero nung nakita ng babae na nung tinukso siya nung ahas, dinidisconnect na nung ahas ang mga tao sa Diyos via miscommunication. So sinasabi na kagad nung ahas na totoo ba na sinabi ng Diyos na hindi kayo makakakain ng kahit ano man lamang dito sa buong garden na to? Sabi ng babae, hindi naman. Pwede naman kaming kumain. Pero sabi niya, sa pagkakaalam na itong puno ng pagkakaalam ng mabuti at masama, hindi kami pwedeng kumain. Yun lang ang sabi niya. Baka kami mamatay. So doon pala nagsimula lahat ng pag-connect agad ng Panginoon sa atin. Dinisconnect tayo ni Satan. So, nung nag-fall, nung kumain si Eva, na-disconnect agad. Nung hinanap sila ng Panginoon, napansin mo, sabi na, nasan ba kayo? Hinahanap sila ng Panginoon, sabi niya, nagtago po kami, Panginoon, kasi sa mukha mo. So sabi na bakit? Kinain niyo ba yung hindi ko pinapakain? Opo. See, nadi-disconnect. Hindi ang Diyos ang nag-disconnect sa atin. Tayo yung nag-disconnect sa Kanya kasi natatakot na tayo sa Kanya. Ngayon, from time to time, magpapadala ang Panginoon ng Kanyang mga sugo para ma-connect tayo. At ayon sa prophecy ng Genesis chapter 3, verse 15, basahin natin, Lex, no? Genesis chapter 3, verse 15. Binabanggit dito yung kauna-unahang gospel. Ang kauna-unahang gospel. At ang kauna-unahang gospel ay galing mismo sa bibig ng Diyos. Pakibasa. 3:15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. I will put enmity. Kasi parang nagkaisa na yung tao at saka yung kalaban. Nagkaisa na sila E di, paano pa ang Panginoon makakapasok sa kanila kung nagkaisa na sila? So ang sabi ng Panginoon, I will put enmity between you and her seed. Sabi, between thee and the woman. Between thy seed and her seed. And it shall bruise thy head. Parang binigay na kagad yung prophecy na darating yung seed na yun, kaisa-isang seed na yun, na siyang maghihiwalay sa kalaban at saka sa woman. And this will be the overcrying direction of the gift of prophecy. Parang sinasabi niya na all throughout the Bible, hinahanap na itong seed na ito na maghihiwalay para magkaroon ng enmity, para magkaroon ng galit. So may controversy between them. Okay? So nakafocus na ito sa pagliligtas ng tao mula doon sa pagkabagsak. Okay. Ang susunod natin, ano yung pinaka-purpose kung bakit may prophecy? Kasi kanina, binabanggit na may seed na darating. Pakibasa sa 2 Peter chapter 1, verse
19 and 20. Okay, 2 Peter chapter 9 verse 19 chapter 1 verse 19 and 20. Parang sinasabi ng Panginoon na ano yung pinaka-source, saan nanggagaling yung source ng prophecy? Saan nanggagaling yung source ng prophecy? Ayan, basahin natin. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Napansin mo yung progression. Yung progression ng light. Mula sa chapter 1 verse 19, sabi niya, we have also a more sure word of prophecy. Meron tayong tiyak na salita ng hula na binabagit, whereunto you dwell, if you dwell, that ye take heed, as unto a light that shineth in the dark place. Parang dark na place na meron kang sinusundang maliit na light. Pagkatapos na sundan mo yung maliit na light, as to a light that shineth in the dark place, until the day dawn, hanggang sa makita mo yung mas matinding liwanag. At pag nakita mo yung liwanag, sabi niya, the day star arise in your heart. Hanggang sa makilala mo yung day star. Sino ba yung day star na yun? Si Jesus. So, mula sa prophecy, tapos patungo sa mas malaking liwanag, hanggang sa makita mo na mismo ang ating Panginoon Kristo. So, ang pinakapunto de vista ng gift of prophecy is for you to acknowledge and to know Jesus. What do you Ito say? pala yung sentro lahat ng mga prophets, simula ng Old Testament hanggang ngayon. Yun lang yung gusto nilang gawin. Ayun na nga, di ba? I-lift up Inuna lang. na nga natin yung Genesis 3:15 na yung seed. At yung seed na yun yung hinanap-hanap nila na darating na siyang maghihiwalay sa woman at saka dito kay Satan. At ito rin ang maghihiwalay sa atin kay Satan. Pag nakilala na natin si Jesus, ihiwalay tayo. Kasi di ba, nagkakaisa tayo ni Satan. Lagi tayong sumusunod sa kanya. Pero pag nakilala natin yung seed, si Jesus, nahihiwalay tayo kay Satan. Di ba? May freedom. May freedom na nangyayari. Kaya, yung prophetic voice na to, ito rin yung binabanggit na tinatawag nating revelation. By the way, revelation is, you don't find revelation by seeking. You find revelation because God, actually you don't find revelation. God is revealing Himself to us. We do not find by searching. We find God because He revealed Himself to us. Nakita mo ba yung difference? Ang daming naghahanap sa Panginoon. Pero kung hindi ang Panginoon magre-reveal ng Kanyang sarili, biruin mo kung nandun siya sa kaduluduluhan ng langit, paano mo siya mahahanap? Kaya lang siya nahanap kasi pinakita niya ang Kanyang sarili sa atin. Ang tawag doon ay inspiration. So, all throughout the Bible, Numbers 24, sa 2 Samuel 23, sa pamamagitan ni Samuel, ni Nehemiah, ni Ezekiel, ni Micah, ang daming mga text na nagpapakita sa atin na ang Diyos ay gumagamit ng various ways, sa iba't ibang paraan para ipakilala ang Kanyang sarili. Okay? And God uses various means such as dreams. Naalala mo si Joseph, may mga dreams. Doon ni Joseph nakikita yung mga panukala ng Panginoon. Okay? Naalala mo yung dreams ni Joseph? Ano ba yung mga dreams ni Joseph? Tungkol doon sa pinagbigkis na mga ganito, tapos nakita niya yung mga stars. Pagkatapos, yung sa kulungan, nakita niya yung ganito. Tapos pagdating kay Pharaoh, nakita niya yung ganito. Ito yung paraan ng Panginoon para i-reveal sa kanila yung kalooban ng Panginoon. Hindi sana nila nalaman na magkakaroon ng plague. Kung hindi sa pamagitan ng dreams. These are also prophecy. Bakit? He uses this para ipakilala yung kanyang kalooban sa atin. Si Daniel, at sa iba't ibang pamaraan dito sa Hebrews chapter 1 verse 1 and 2 pakibasa. Hebrews chapter 1 verse 1 and 2. Ganda nitong pagtuunan natin ng pansin. Paano ba ang Panginoon nagpapakita sa atin ng kanyang revelation? Pakibasa. Hebrews chapter 1, verse 1 and 2. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by His Son, whom He hath appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Napansin mo yung progression nung text. Una, nagpakita ang Panginoon sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, sa mga propeta. In preparation sa great revelation. Sabi sa verse 2, hath in this day spoken to us by His Son.
So, ang greatest revelation is in His Son. In the life of Jesus. In the life of Jesus. Yung makita na natin yung Son, makikita na talaga natin yung, hindi lang basta bukang liwayway. Nakita na natin yung star. And this star is Jesus Christ, the Savior of the world. Okay? Tapos, ang kauna-unahang prophet, actually, although sa unang prophecy, ang Diyos ang nag-prophesy, di ba? Pero ang kauna-unahang prophet na nakikilala natin ay nasa Jude verse 14. Jude verse 14. Sino ba ang kauna-unahang prophet na binabanggit dito sa Jude 14? At babasahin natin. Jude 14. And Enoch also, the seventh from Adam, prophesied of this, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. See? Ibig sabihin, ang kauna-unahang recorded prophet na, recorded kasi nandyan sa Jude, no? Pero binabanggit dito na si Enoch mismo is a prophet. And anyway, yung kanyang anak, pinangalanan niyang Methuselah. Okay, Methuselah means sa kamatayan ng nitong batang ito, okay, ang Panginoon ay wawakasan ang mga bagay. So, nung namatay si Methuselah, pinakamahabang, tinan mo ha, yung haba ng buhay ni Methuselah nagpapakita ng mercy ng Panginoon. Kasi once na namatay siya, darating yung wakas. At doon dumating yung flood sa panahon ni Methuselah. Okay? So, what can you say of that na parang, wow. Ang napapansin ko, Pastor, no, lahat ng mga prophets, ang isa lang binabanggit nila, pinopoint lang lagi nila yung coming ng Panginoon. It's either first coming or second coming. So, isa common denominator ng lahat yun. At saka yung mercies ng Diyos. Yung mercy ng Panginoon, tinan mo kay Noah. Si Noah, isa sa mga typical na text kay Noah, yung Genesis chapter 6 verse 8. Sige nga, pakibasa. Genesis chapter 6 verse 8. Isa din sa mga prophet ay si Noah. 6 verse 8. Noah is also a prophet. Sige, pakibasa. But Noah found grace in the eyes of the Lord. See? Tinan mo yan, ha? Bagaman ang mundo ay napakasama during that time. At alam ko may kasalanan din lahat, eh. Pero tinan mo, Noah found grace in the eyes of the Lord. Ibig sabihin, kung wala yung grace na yun, sa tingin ko magsusustain si Noah at yung 8 naligtas, wala rin eh. Kung ibig sabihin, naiintindihan nila kung ano yung panukala ng Panginoon. Ang panukala ng Panginoon is mag-survive yung seed. Eh kung namatay silang 8, paano magsusurvive yung seed? Paano matutupad yung prophecy? Mawawala na tayo ng hope. Wala rin tayo ngayon. Kung namatay sila. Ibig sabihin, ang Diyos hindi nagpakita ng kanyang awa at in-extend pa ng Panginoon for another thousands of years para makarating sa atin ang pabalita, para mangaligtas din tayo. So how does it relate to us today? Because God is a gracious God, He sends His prophet to bring about that grace na galing sa Panginoon. Si Abraham, tinawag din ng Panginoon. Tinawag silang mga prophets. Ang term sa prophets doon ay nabii. Nabi, ibig sabihin, Nabi is a prophet appointed by God, used in order to express His love, His protection, His judgment. Si Moses was also called a prophet in Deuteronomy chapter 18. Si Samuel is also called a prophet, Nabi. And then si David is also a prophet. Nakita mo may mga prophecy si David. Psalm 22, ayan, is a wonderful testimony of that prophet. Meron pang ibang mga prophets, by the way, Alexa. May iba pang prophets na hindi naman wala kang makikitang isinulat nila sa Bible. Pero prophet sila, kagaya ni Enoch, of course, si Abraham, si Elijah, si Elisha. Pero may mga classical prophet na sumulat din sa Bible. Ang isinulat niya ay una, yung major prophets. Ano yun? Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel. Malalaking prophets. Ibig sabihin, ang haba ng kanilang sinulat. Pero meron ding mga minor prophets na maliliit lang kanilang sinulat. Minsan 1 chapter, minsan 4 chapters, minsan 3 chapters. Kagaya ni yung
Hosea, Jonah, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malaki. So, yun yung mga minor prophets. Okay? Pero may mga prophets din na sumulat ng mga aklat pero hindi siya na-include sa biblical canon. Kagaya ni Samuel, ni Nathan, ni Gad. Okay? Nakasulat lang sila doon sa Chronicles o doon sa mga records ng Israel. Pero hindi siya inilagay. May mga prophetess din. Mga babae. Kagaya ni Miriam, ni Deborah, at saka ni Huldah. So these are also prophets. Ibig sabihin, nakipag-communicate sa kanila ang Panginoon, sabihin na natin, in the prophetic phenomenon. Okay? Ano yung sinasabing prophetic phenomenon? Paano ba nagkakaroon ng prophecy? Okay? Una, prophets come in time of deep crisis. Dumarating ang mga prophets. Napansin mo nung walang prophets nung sa Judges. Walang prophets. Pero dumating yung prophet nung darating na sila sa malaking crisis. Malaking crisis. Of course, yung judges nandun para protektahan sila, to deliver them. Pero pag darating sila sa mga crisis, kagaya ng Baalism, yung Baalism, na napakalaking god, na napaka-influential. Gods ito na influential. So, parang pumapasok yung syncretism. Pag sinabi ng syncretism, parang nagko-combine yung religion sa paganism. So, pinapaiwas ng Panginoon na i-separate sila. Dumating yung prophet para turuan sila na wag nilang i-combine ito. Okay? I-combine ito. Pangalawa, prophets are called to their ministry at crucial points in salvation history. Crucial points kasi kailangang mailigtas niya ang kanyang bayan. Halimbawa, si John the Baptist. Darating na si Kristo, nagsusugo siya ng prophets to prepare the way of the Lord. Pero, in the Old Testament, ganun din. May Elijah to prepare Elisha. May Moses to prepare them to deliver them from the bondage of sin. So these are the prophets. What can you say about this? Gusto kong banggitin, Pastor, nakikita natin na ang Panginoon gumagamit siya ng mga tao, hindi siya pumipili kung sino lang yung perfecto. Hindi. Nakikita natin na at all times, He has appointed people. Fit for the job. Oo, fit for the job. And these people also accepted the work, di ba, Pastor? Kasi I'm sure mahirap yung work na binigay sa kanila to be a prophet, di ba, Pastor? But they were led by the Holy Spirit. At saka not necessarily na magaling sila. Ano ba? Si Moses. Moses was called. And yet, he does not know how to speak. Sabi niya, so, okay, you don't know how to speak, bibigyan kita ng isa pa. Si Aaron. Si Aaron. Tapos si Moses, nakapatay ng tao. Para makarelate siya doon sa slavery na pakiramdam na walang halaga kasi nakapatay ng tao. So, paano siya makakalaya? Binigyan siya ng kalayaan ng Panginoon para palayain din yung mga slaves. Para kumbaga, fit for the job siya. Tapos, galing siya sa wilderness mismo, natutunan niya talaga magpakumbaba kaysa sa nandun siya sa pinakaitaas. Pero at the same time, dahil galing siya doon sa itaas, nakipakita yung kanyang sacrifice na willing niyang iiwan ng lahat ng glory para sa Panginoon. All the prophets depicts the coming of Jesus Christ. Napansin mo, yung humility ni Moses, of course, there's a greater Moses, Jesus. Yung zeal ni Elijah, there's a greater Elijah, who is Jesus. Okay? Andyan at napakarami pa. Si David, who has a greater David also. So, laging itong mga prophets na to depicts, nagpapakita siya na merong mas maganda pa sa kanila. And why don't we read ito? Una, ang primary role ng prophet is not to satisfy the curiosity for the future. Yung ba, ano kaya mangyayari sa future? Hindi ganun. Yung mga mahuhula, hindi ganun. Okay? So, ano yung mga primary role niya? Conversion and repentance. Manumbalik at magbago. Okay. Pangalawa, prophets, sabi dito sa Joel chapter 2 verse 12, return to me with all your heart. Laging ang prophets ay tinatawag para tumawag, para pabalikin ang mga tao sa Panginoon. Okay? So, may isa pang tanong tayo. Sino ba yung prophet? Okay? And what is his role? Okay? Or her role?
Number one, ang prophet dapat tinawag ng Diyos. Yung mga priest, hindi yan tinawag. Ano yan may lineage yan. Yung mga kings, hindi rin yan tinawag, lineage yan. Lineage ni David, yung priest lineage naman ni Aaron. Pero yung prophet, hindi ka basta na lang magiging prophet. Kailangan tawagan ka. Okay, pangalawa, a prophet is someone authorized by God to be his spokesman. Kailangan talaga, kaya ni Moses, tinawag talaga siya. Tinawag talaga siya para magsalita para sa Panginoon. And then number two, a prophet is a spokesman for God. Ibig sabihin, siya yung magsasalita. Imbis na sabihin ng Diyos, siya ang padadaanin, sa kanya padadaanin para makapagsalita sa Panginoon. Pakibasa mo Exodus chapter 7, verse 1 and 2. You are to say everything I command you, and your brother Aaron is to tell Pharaoh to let the Israelites go out of his country. So in the Old Testament, spokesman talaga ng Panginoon. Spokesman ng Panginoon ang mga prophets. Exodus chapter 4, verse 15 and 16. He will speak to the people for you, and it will be as if he were your mouth, and as if you were God to him. See? So, napaka-solemn ng gawain ng prophet kasi he has to speak in behalf of the Lord. Kung ikaw kaya ang tawagan na maging prophet, ano sasabihin mo? Talagang bigat na responsibility yun, Pastor. Kung magkamali ako, kung mali masabi ko. Pero sabi niya si Moses, hindi ako makapagsalita, Lord. Sabi ko, sige, bibigyan kita ng speaker. Si Moses. Si Aaron. Pero magsalita ka. Nagalit pa nga ang Panginoon yan. Tigas ng ulo mo Yan, tawagan kita, ayaw mo. Sige, bibigyan kita ng spokesman para wala kang excuse. Minsan may mga tao talaga na hindi naman masalita Pero tinatawagan sila ng Panginoon. Diba? Number 3, the proclaimer of the divine word. Pinoproclaim niya yung banal na salita ng Diyos. Sa Bible, laging merong, the word of the Lord came to prophet Isaiah, the word of the Lord came to prophet Micah. Ganun lagi, thus saith the Lord, o kaya, this is what the Lord Almighty says. Laging yun ang pasimula. Ibig sabihin, hindi galing sa kanya yung gusto niya sabihin. Hindi galing sa kanya. Kundi talagang narinig niya lang sa Diyos, pinapasabi lang. Ang tawag doon ay prophet or nabi. And the Lord said to me. Laging ganun. Pansinin mo, pagka magsimula ka ng minor prophets o major prophets, laging ganun ang pasimula. Sa Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Zechariah, Malakay, lahat ng yun, nagsisimula sa thus saith the Lord. Pang-apat, a presenter of the right picture of God. Ipinapakita niya yung tamang karakter ng Diyos. Kasi minsan nakakalimutan na ng tao. He paints a picture of the great controversy between good and evil na merong nag-aaway kasi nakakakita sila ng mga angels, nakikita nila yung bakbakan, nakikita nila talaga ng actual, yung mga tao hindi. Pati nakikita talaga nila yung totoong karakter ng Diyos. Samantalang yung mga tao hindi. And their main role is to restore the true understanding of God. Dahil lagi na lang inclined ang tao na mawala sa Diyos. What do you say? What do you feel now na isinugo yung mga prophet para talaga makilala nila ang Diyos? Parang yung grace talaga ng Panginoon, no? It's like I'm reminded of a shepherd na nililid talaga yung sheep na dito lang kayo, wag kayong maliligaw. And through the prophets, they were able to parang preserve nga yung line na maglilid to the life Savior. of Jesus. At saka para maramdaman talaga nila na hindi sila pinababayaan ng Diyos. They are not taken for granted. The Lord loves them so much. Pastor, when people read the Old Testament, yung iba kasi, nagugulumihanan sila. They think na it's a very tragic part ng Bible na doon na lang sila sa New Testament. Ngayon, na-open yung mind ko, Pastor, that this is the grace of God preserved through the ages. That's it. Kasi, ang problema kasi pag iniisip natin, mga prophets is only called for the people of God. They are not called for the people of God. They are called even to the... Tingnan mo si Moses was called to speak to the Pharaoh. Joseph was called to speak to Pharaoh. Moses was called to speak to Pharaoh. And many prophets were called to speak. Si Daniel was called to speak to Nebuchadnezzar and Cyrus. And the rest of the prophets were called always to speak to the highest kings and to the Gentiles. Ibig sabihin, all-encompassing siya, hindi siya nakakonfine lang sa
people of God, not selfishly, but unselfishly. Number 5, an interpreter of the history. Minsan kasi hindi na maintindihan ng mga tao yung history. So the prophets go back. Nakita mo si Daniel, binalik niya nung makausap niya yung sa wall, sabi niya, hindi mo ba natandaan kung ano nangyari sa tatay mo? Lagi nilang binabalik sa dati. Binabalik nila lagi dun sa dati. Kasi nakakalimutan ng mga tao yung history. Yung history. Number 6, a person with a special insight. Seer, nakakakita. Seer. So, binuksan ng Panginoon ng kanilang mga mata. Ang tawag dito ay Ra'a. Okay? Nakakakita sila. May mga nakikita sila ng mga bagay na hindi kaya makita ng iba. Because the Lord opened their eyes. O kagaya nga ni Balaam. Nakakita mo. Hindi niya, bakit pinapalo? Bakit ganito? Yung pala ay nakikita. Binuksan ng Panginoon yung mata niya. Doon sa angel, nakita tuloy yung angel. Nung makita yung angel, patay ka na sana kung hindi pinigilan ng asno mo yung pagpunta mo dito. So, binubuksan ng Panginoon ng mata. Kaya, pagka nakita nila, ang mga prophets, nakikita nila mga angels, nakikita nila mga ganito, para ma-project nila para hindi madisgrasya ang bayan ng Diyos. May mga bagay na nakikita sila. Number 7, a man of God. Ayan. Laging binabanggit na ang mga prophets is also a man of God, Nabi, Ra'a. Ayan. Isa pa, a man of spirit. Ayan. Ish Hurwat. The true prophet is led by the Spirit. Lagi silang led by the Holy Spirit, the Spirit of God's message. Isa pa, a servant of the covenant. Nung unang panahon, ang mga prophets laging namamagitan sa covenant. At sila yung nagbibigay ng blessing at saka curse kapag ka may covenant. I-curse nila o i-bless nila ang isang bagay, yun ang kanila. At isa pa, mediator and intercessor. Laging namamagitan. Namamagitan. Halimbawa, si Abraham makes intercession for Abimelech. Siya yung laging namamagitan para hindi magkaroon ng away o ganito. Si Moses is a mediator between God and man. Papatayin na sana ng Diyos yung lahat. Lord, please, don't. Si Samuel, ganun din. Ano yun na ng Panginoon? No, don't. Si Daniel, ganun din. Laging namamagitan para hindi mapahamak ang kanyang bayan. And he also is a revivalist and a reformer. A revivalist and reformer, a teacher of righteousness, and a teacher of righteousness. Prophets taught about true worship. Sa Amos, prophets also point to Torah, and prophets teach people what is right and just. Okay? Amen. So, ang dami nating natutunan ngayon at nawa po lahat ng ito ay nakapagpunta sa atin, ang minds natin ay to be centered on the unending love of Christ throughout the ages. So, muli po namin kayong iniimbitahan sa ating next episode upang matuklasan natin ang mas malalim na pagmamahal ng Panginoon. Ito po ang ating programang Sharing the Vision.